Part 2 ito, may reaction videos about sa yung sinilid sa wasing ang bata. Hindi yun sinasadya ni kabayan. Hindi yun sinasadya. Kasi sa kanya lahat ang trabaho. Hindi na nabantayan ang bata na pumasok doon. Hindi siya wasing. Mataas mo yung wasing. Sa dryer. Dryer ba yun? Diba? Kasi nandoon sa una kong ama, nandoon sa kwarto ko ang dryer. Dryer na machine. Minsan sila doon. Nakatutok talaga ako guys sa bata. Ang anak ng amo ko noon. Nakatutok talaga ako kasi sabi ng amo ko kanang magpunta kami sa mga estiraha. Yung ikatatlo. Makulit yun. Ano pa nga noon si Jamela is 3 years old yun. Pero sabi ng amo ko, huwag daw ialis ang mata ko sa anak niya. Oh. Yan ang niya. I-priority nyo talaga kung may anak kayo na inaalagaan ang anak ng amo nyo. May i-priority talaga ninyo. Kasi kung ano ang mangyayari sa bata, kayo ang mananagot. Kahit hindi mo pa kasalanan. Lalo na yung ganyan, 18 months. Makulit na yan. Marunong na yan magumapang. Ang iba nga, 1 taon pa lang, na siya, nakalakad na. Diba? No. Mo to guys. Sa una kong amo. Super kulit ng ikatatlo. Yung katong isa, bago ka panganak pa lang, okay na yun, kaya hindi man makagalaw. Yung ganyan na 18 months na, ano na yan, kulit, sobrang kulit na yan. Yan ang experience ko sa una kong amo. Yun sa pangalawa naman, kasi hiram yung pangalawa, pero yun, kapatid niya yung lalaki, pulis. O nag-alaga din ako doon, ng bata. Super taba, guys. Bye. Siya, kanang asmahin bahubakin. Tapos guys, kung wala ang ina niya, may expectora man doon. Massage ko ang likod niya ba. Tapos pagdating ko, hindi pa yun makalakad. Ko ang mga paa niya, i-massage ko pa para makalakad na siya. Kasi parang na yun, parang 3 years na. Tapos guys, yun ang pinaka sa akin guys, yung kinuha ng asawa niya ang bata sa akin. Kasi dumating na ang husband niya na pulis. Kinuha niya ang bata sa akin. Pumasok na ako sa kwarto ko. Sarado kong pinto. Tapos pala ang bata is may may sasakyan siya ba? Sasakyan. May gulong. Pumunta pala sa kwarto ko. Tapos yung panganay, dalawa lang yung anak nila. Yung panganay, binuksan ang pinto sa labas. Pala ang bata doon. Lumabas. Tapos nahulog sa hagdan. Buti na lang nakatakbo yung ama nila. Hindi ko nakita kung anong nangyayari. Nasagip niya ang anak niya. Hindi ko na yun kasalanan kasi kinuha niya ang bata sa akin. Yan ang pasalamat talaga ako guys. Kasi kung ako pa ang nagbantay noon, napakadelikado kung may alaga kang bata guys. Kailangan mo talaga bantayan. Ang isa pa guys, nung nung pumunta kami sa bahay ng kaibigan nila. Sila, may bapatang babae doon. Sila ba parang nag-joke sila ba sa lalaki rin ang alaga, anak ng amo ko pangalawa. Joke sila.
Tapos guys, itinulak ako guys. Itinulak ako. Nadapa ako guys, nadapa ako. Yung bata na ano ko sa, ano ba, na nandyan sa harapan ko. Nadapa ako guys. Pero ano ko ang paa ko, itinukod ko para lang hindi maano ang bata, masagasaan ko. Hindi siya maano ba. Grabe ang bigat katawan ko kung maano pa yun. Kung hindi ko pa natukod ang paa ko o kamay ko, ano nangyayari sa bata guys. Bahala na ako ang mabalian ng paa, kamay. Basta alaga ko, hindi lang. Hindi nila alam ba kung may masamang mangyari. Ganyan sila guys. Ano ako guys, yung paa ko parang nabali yun kasi itinukod ko para lang nasib ko ang bata guys. Salamat na lang ako guys na naibenta ako dito. Walang bata. 18 years na yung, mag 19 years old na yung bunso. Okay na yung walang anak guys. Walang amo nyo, walang bata guys. Napaka-delikado guys. Delikado talaga. Napaka-delikado. Kung may alaga kang bata. Ka talaga. Mag-ingat ka guys. Mag-ingat ka. Kasi kung ano mangyari sa anak mo. Anak ng amo mo. Excuse me. Rin, ikaw ang madamay ka. Kahit hindi ka pa ganyan sampol tulad ni kabayan sa Kuwait na sinilid sa washing. Hindi yun isinilid guys. Pumasok siya. Kasi ang dryer guys, mababa lang siya. Ang problema, sino ang nagpaikot? Ang problema lang, sino ang nagpaikot? Okay lang sana kung hindi na siya nakaikot. Naka-off. Kailangan i-off talaga yan. Delikado sa mga bata. Si kabayan guys. Alam ko hindi niya magawa yan. Na lang siya pa. Na damay lang siya kasi katulong. Pero may mga amo talaga na i-priority nila ang mga anak nila nga bantayan mo. Mamaya na yung trabaho. Ganyan. Tulad sa akin. Noong una kong amo, binigyan ako ng reste. Buong araw akong nag-alaga, nasa kamay ko, matulog. Tapos kung bumilik na siya, nilagay ko, dahan-dahan. Minsan, nasa kamay ko, nilagay ko kasi yung mga kapatid niya makukulit. Paano ba mangyari? Matapakan pa yung bata. Nilagay ko sa kama ko. Yan guys. Mag-ingat tayo guys kung may alaga kayo mga anak. Kahit hindi mo pa kasalanan, ikuan talaga sa iyo. Lang ako kay kabayan, naawa lang ako pa kasi binabaliktad niya na siyang nagpasok sa housing. Alam naman ng Panginoon guys kung totoo ba o hindi. May nakakita. Higit pa sa CCTV camera. Ang Panginoong Diyos. Lang siya guys. May pala siya sa taas. May second floor may second floor. Mayroon na siyang relatives doon na katulong rin. Hindi yan sinasadya. Sadyang pumasok talaga ang bata. Sa dryer, hindi sa washing. Mahaba mo yung machine. Sa dryer siguro. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi lang siya, mababa lang.